Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ad-du'a huwal ibadah. Ang panalangin, siya ang pagsamba. Kapag nananalangin ang isang tao, ay nilalagay niya ang sarili niya sa posisyon niya na ako ay nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kailangan kita. Yung hinihingi ko, Ya Allah, ibigay mo sa akin, Ya Allah. Yun ang pagduwa ng isang tao. Ay isipin natin na parang VIP tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag nag-aayuno tayo sa buwan ng Ramadan, na meron tayong pantawag sa Allah na agad-agad sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang isang tao ay nag-aayuno. Bakit? Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, mayroong tatlong klase ng mga tao na hindi tinatanggi yung kanilang mga panalangin. Sinasabi ng mga ibang scholar, habang nag-aayuno isang tao, kapag nagduduha siya sa Allah, ay hindi itatanggi na Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang panalangin. Kung isipin natin yun, magagalit ang tao kapag palagi tayo humingi sa kanya. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alayh. Kung sino man hindi hihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, magagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Isipin niyo yun. Sinasabi sa atin na Allah na nasa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundo. Kahit anumang kayamanan tingin mo sa Allah. Kaya ang magagawa ng isang tao bago dumating ang Maghrib, 10 minuto, 15 minutes, 30 minutes bago dumating ang Maghrib, tanggalin niya ang cellphone niya. Itabi niya ang cellphone niya, patayin niya internet niya. Magduwa siya sa Allah. Hingin mo kung ano mang gusto mo sa buhay. At para maging madali, isulat mo. May problema ako sa pera. May problema ako sa pamilya. Gusto ko ng anak. Gusto ko ng ganito. Isulat mo yan para kapag magduduwa ka bago dumating ang Maghrib. O habang nag-aayuno ka magduwa, alam mo kung anong pinagduduwa mo. Ya Allah, tulungan mo ako magbayad ng utang napakalaki. Ya Allah, gawin mong madali sa akin ang sitwasyon naming pamilya. Isulat mo yan, tapos basahin mo. Ya Allah, ikaw yung may hawak sa lahat ng kayamanan. Ikaw yung Ar-Razzaq. Ya Allah, gusto ko magkasama ang buong pamilya namin. Hingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at magduwa ka. Kaya sobrang gandang pagkakataon na bago ka mag-iftar ay gamitin mo yung oras na yun para magduwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ayaw magduwa ang isang tao, anong tawag sa kanya? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Mataas ang tingin nila sa sarili nila. Bakit? Iniisip nila hindi ko kailangan Allah subhanahu wa ta'ala. Basta magsisikap ako, yayaman ako. Iniisip nila na lahat ay magagaling sa kanila, hindi nila kailangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayastakbiruna an ibadati. Masyado silang nagmamataas. Hindi nila iniisip na kailangan pala nilang Allah. Lahat ng nangyayari dito sa mundo dahil pinapahintulot yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat palagi tayong nagduduwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag magduduwa tayo, dapat hingin natin mga malalaking bagay. Bakit ka pa magdadamot sa duha mo? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya lahat ng meron dito sa mundo. Yun ang hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng dua ni Propeta Sulaiman. Ya Allah, bigay mo sa akin lahat ng kahari-harian dito sa mundo. Ganun dapat tayo nagduduwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagduduwa tayo sa Allah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Magduwa kayo sa Allah at dapat sigurado kayo sa puso nyo na sasagutin kayo ng Allah. Hindi magduduwa kayo, Allah, sige ko pag gusto mo, bigyan mo sa hindi. Kapag magduwa ka, dapat isipin mo kaagad, bibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun dapat tayo nagduduwang mga Muslim.